Masayang araw po mga ka-PL. May kumagat na sa tapang ni Bendalo mga kababayan. Di po ba nung isang araw ang tapang ni Bendalo? Talagang minention niya si Alan Peter Cayetano at kapag ka nagsagawa daw po ulit ng panibagong hearing ang Blue Ribbon Committee ni Alan Peter Cayetano, abay, paparesto niya daw, mga kababayan. Parang siya may-ari ng Pilipinas. Parang siya ang may-ari ng Senado. Parang ang tagal niya ng senador. First time may pangalan siyang senador. Parang abusado na ho, mga kababayan. At isa pa, sa mga sinabi niya, talagang kekwelyuhan niya daw po si SP Alan, mga kababayan. Ito po ang kumakalat ngayon sa social media. Si Robin Padilla di umano, mga kababayan, kinagat ang tapang ni Bendalo. Ito po ang sabi, Basahin po natin, mga kababayan, para kabahan si Bendalo. Itong mama na ito, si Robin Padilla, martial artist ito. Maraming alam sa pakikipagsuntukan, mga kababayan. Si Bendalo, ano ba alam niyan? Pupugan lang naman at saka lumaklak ng rubos. Yan lang naman alam niya Lumaklak ng rubos. Magpahatid ng mga chicks sa hotel. Sabi yan ng 18 Marines. Hindi mismo nang galing sa atin. Yan lang ang alam niyan. Ito, bakbakan. Pag nagkataon, magagaya ka sa kapatid mo na si Ramon Tulfo, binugbog din ng isang artista. Ito sabi, June 6, 2026, try me. Sabi ni Robin Padilla, mga kababayan, unahin mo ako. Kung talagang matapang kang hinayupa ka, may mura pa, mga kababayan, Nagmumura ba si Robin Padilla? Wala akong matandaan. Ngayon itong panahon na Islam na siya, wala akong matandaan na nagmumura pa itong si Robin Padilla. Sigurado ba talaga kay Robin to? Sige, tuloy natin Ang taong matapang hindi ngawa ng ngawa. Ginagawa niya na lang. Mag-uutos ka pa ng usaa. Wag na, sabi Gawin mo diretso. Kwelyuhan mo agad. Tapos, isama mo ako. Mga kababayan. Dahil kung magpatawag man ng hearing ulit si SP Cayetano, tiyak 100% dadalo ako. Ayan. Bendalo, ayon dito sa kumakalat sa social media, isama mo daw si Robin Padilla. Kwelyuhan mo rin daw po siya. Kung kaya mo. Kung kaya mo ang kamao niya. Si SP Alan, alam natin na talagang mabait yan. Relihiyosong ang mama yan Pero itong si Robin Padilla, isama mo daw siya, Bendalo. Kwelyuhan mo rin daw siya. Para matikman mo ang hindi mo pa siguro natitikman sa talambuhay mo. Yung kaliwa kanan, uppercut straight jab. Kung kaya mong gawin yan. O baka naman, yung sinabi mo, tapang-tapangan lang. Yung alam mong paninindak lang, kasi kung talagang gagawin mo yan, tama naman itong kumakalat ngayon sa social media. Kung desidido mong gawin ang pangingwelyo sa isang tao, hindi mo na kinakailangan tawag nito, sabihin pa sa media, magpa-interview ka pa, sabihin mo sa video, kasi may video kumakalat, mga kababayan Kung totoo man itong kumakalat ngayon na sinabi di umano ni Senator Robin Padilla, makakatikim ka talaga, Bendalo. Di ayos.
Gawin mo ha, yung sinabi mo, Bendalo, sa interview. Baka mamaya hanggang kwentong kutsero ka lang, puro yabang ka lang. Dapat patunayan mo, ha? Kasi sigurado ako, mga kababayan, halimbawa na hindi ito totoo itong kumakalat nga sa social media, sigurado pa rin po ako na ipatitikim ni Senator Robin Padilla yung kamao niya kay Bendalo kung talagang gagawin ni Bendalo ang pangingwelyo. Kahit wala ito. Ako para sa akin nga mga kababayan gawa-gawa lang ito para sirain ang pangalan ni Senator Robin Padilla No? Gawa-gawa lang ito. Ngayon, kung totoo man ito o hindi, posibleng mangyari talaga na makakatikim si Bendalo, mga kababayan. Mag-antabay ho tayo, mga kababayan. Sa Lunes na ho yan, ha? Sa Lunes na, hindi pa pala. Blue Ribbon Committee pala nila yon sa Lunes na. Yung kila SP Alan, hindi pa natin alam kung kailan. Wala pa namang sinasabi na magkakaroon na ulit ng pagdinig ang Blue Ribbon nila Alan Peter Cayetano sa ganitong petsa. Wala pa naman. Bagamat nabanggit na nila sa mga susunod na hearing ng Blue Ribbon na kasama ulit si Attorney Baligod at ang 18 Marines. Ayan. Nabanggit na nila. Kaya nga nagbabala si Bendalo Sige, Alan, gawin mo. Pilyuhan kita. Upakan naman ni Robin si Bendalo, mga kababayan. Ang ganda niyan. Kung noong nakaraang Blue Ribbon nagkaharangan lang John Vic Rimulya versus Robin Padilla. Isipin mo na lang Bendalo. Kung titignan mo si Robin Padilla, balingkinitan lang ang katawan. Slim. Si John Vic Rimulya, ang lalaki ng muscle. Laki ng dibdib, laking mama din talagang dihamak na mas malaki yung katawan ni John Vic kaysa kay Robin Padilla. Pero naurong. Napaurong ni Robin Padilla sa tulakan. Di ba, mga kababayan? Tapos ikaw, Bendalo, liit mong yan. Halos magkasing katawan lang kayo ni Robin Padilla. Kakayanin mo si Robin Padilla? Dudugo ilong mo, sir. Makakatikim ka ng buntal. Abay, magkano lang naman? Ang piyansa o tawag nito, danyos ng sapok. Pagpalagay natin 5,000, ay sus, kayang-kaya yan. At saka higit sa lahat, Bendalo, halimbawa man, kung hindi ito gagawin ni Robin Padilla, dahil ako, aminado ko, hindi pa ito kumpirmado. Yung taong bayan kasi, ang kalaban mo, Bendalo Yung mga DDS na nakapalibot ngayon dyan sa Senado, sila makakalaban mo pag tinuluyan mong kinwelyuhan si SP Alan. Baka abangan ka sa lagusan. Hindi ka makalabas ng Senado. Baka lang posibleng gawin yan ng mga DDS. Posible. Walang problema ang pagtatalo sana sa Senado. Kasi nandyan ang majority, nandyan ang minority, mga kababayan. Matagal nang gawain sa Senado ang magtalo-talo, mag-away-away dahil sa hindi nila mapagkasunduan. Magyaw-yawan lang sana kayo sa Senado, Erwin Tulfo. Sigawan mo si SP Alan. Pagalitan mo. Awayin mo sa bibig. Bibig lang. Huwag yung magsakitan yung gagamitan na ng lakas. Hindi siguro, sa palagay ko lang hindi matatanggap ng mga DDS na nasa labas ng Senado. Aabangan ka, sir. Delikado, mas lalong magkakagulo. Hindi magpapahuli yung mga supporter ni SP Alan. Ako, karami niyan. Nariyan sa labas ng Senado. Gusto mo makatikim ng buntal ng sambayan ng Pilipino? Di gawin mo. Yung ipinagyabang mo sa mainstream media
nakikwelyuhan mo si SP Alan, gawin mo ha. Bentol po naman tuloy. Bendalo. Gawin mo. Nako, sinabi mo na yan. Dapat ang isang senador hindi sinungaling. Dapat ang isang senador matapang. O, at tapang mo sa interview di ba? Gawin mo yan ha. Mag-aabang kami. Pag hindi mo ginawa yung pangingwelyo kay SP Alan, bakla ka sir. Tatawagin ko na lang yung bakla. Bakla na mahilig sa rubos, di umano. Bakla na nagpapadeliver ng mga chicks sa hotel, di umano, sabi ng 18 Marines. Ano? Bendalo, abangan namin yan, yabang mo, Yan wag na lang yabang. O kasi, pag sinabing yabang, hindi mangyayari, mga kababayan. Yabang niya lang yon. O yan, tapang mo. Yan, dapat hikayatin natin siya maging matapang. Yan, tama yan. Bendalo. Tapangan mo. Gusto ko nga si Robin Padilla ang kwelyuhan mo Kwelyuhan mo si Robin Padilla kahit pitikin mo na lang yung liig niya. Hindi to. Tenga, pitikin mo. Na makita mo, hinahanap mo. Nagtatapang-tapangan ka doon pa kay SP Alan na hindi naman mahilig magipagbasag ulo. Puro nga bersikulo ng Biblia ang sinasabi niya sa mga live niya. Kay Robin Padilla ka, magtapang-tapangan. Si Robin Padilla ang sabihan mo nito. Anong sinabi mong doon sa interview? Si Robin Padilla ang hamunin mo. Para makita mo, hinahanap mo. Agad-agad, pupuntahan ka pa sa bahay niyan. Sa bahay mo. Pupuntahan ka pa niyan doon sa bahay mo. Para doon sa labas kayo ng bahay mo, mag-upakan. Wag si Alan. Bira naman to. May matapang sa Senado. Tunay na matapang. Marunong sa martial arts. Si Robin Padilla, yan ang kwelyuhan mo. Wag si SP Alan. Pero pag ginawa mo pa rin yan, pagingwelyo kahit kanino sa mga kasamahan ni SP Alan, isa sa makakalaban mo ang taong bayan. Baka abangan ka sa lagusan ng Senado. Kaya mag-iingat ka. Nako. Makakalaban mo ang sambayan ng Pilipino. Erwin Tulfo. Ito pa isa, dagdag ko mga kababayan. Fake news kasi, no? Fake news Itong kumakalat ngayon sa social media. Meron pong ipinakakalat ngayon, mga kababayan, ang mga, hindi natin alam, baka mga trolls po ito ni Bangag para magalit ang mga DDS dito kay Salvador Panelo. Ito, basahin ko po muna ang isa sa mga sinabi di umano ni Panelo, mga kababayan. Madaling sabihin yan na nagbigay kayo ng 8 maleta kahit gawin nyo pang 100 maleta. Ang tanong, totoo ba? Ang pinatutungkulan niya po rito, mga kababayan, ay ang 18 Marines. Totoo ba? Kaya din yung pumunta, kunwari, sa bahay nila, Erwin, na may dala kayong maleta, sabay pa picture or video, tapos gawin yung proof. Diba? Parang pinapalabas po dito sa post na ito, mga kababayan, na kinokontra ni Salvador Panelo ang 18 Marines. Pwede naman gawin yan dali-dali lang naman yan ngayon, nilinaw po, mga kababayan, ni Salvador Panelo. Fake news, walang katotohanan itong kumakalat na yan sa social media, mga kababayan, kaklaruhin ko lang. Ito po ang sabi ni Salvador Panelo, ito talaga sa kanya talaga to. Kasi kinuha niya po yung picture na binasa ko po kanina, sabay nilagyan niya po ng caption at ito I did not say this. What other proof do they want? The evidence presented at the Blue Ribbon Committees consisted of not 1, not 2, not 3, but 18 Marines detailed and substantiated
eyewitness accounts that corroborated not only each other but also previous testimonies of Orly Gotesa and Bryce Hernandez and statements of ex-Congressman Saldico. The proof is starting them in their faces. Yan ang sinabi po mismo ni Sal Panelo, mga kababayan. Pero yung nauna, pinapakalat lamang po yun, mga kababayan, walang katotohanan. Katulad po nung binasa ko kay Robin Padilla, mga kababayan, hindi rin po ako siguradong lehitimong galing po yun o mismong sinabi ho yun ni Senator Robin Padilla. No? Kasi naghanap ako sa mga page niya, wala ko nakitang ganon. Pero, kinontent ko pa rin. Bakit? Kahit po, hindi yung sinabi ni Robin Padilla, oras na magkasakitan sa Senado, sigurado ako, hindi niya po hahayaan na masaktan ang mga kasama niyang senador. Kung sinaktan, halimbawa si SP Alan, nako, makakatikim din yata si Bendalo, mga kababayan. Tulad po nito kay Sal Panelo, walang katotohanan yung kumakalat na balita. O yung isang binasa ko kanina, yun ang totoo. So, kinontra niya po yung kumakalat sa social media. Fake news ho yun ha, mga kababayan. Huwag pong sasama loob nyo kay Sal Panelo. Gawa-gawa lamang ho yan. Talagang gusto ho nilang paghiwa-hiwalayin ang lahat ng mga Duterte alay, pag-aaway-awayin. Kaya sila gumagawa-gawa ng ganitong mga istorya. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.